Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw, magandang umaga sa lahat po ng ating mga tagapakinig, taga-subaybayan ng program Thursday edition ng Family Matters. Ako po inyong kaibigan, kaagapay ninyo, Ate Marlene Guillermo. At Ate Marie De Jesus, good morning. Good morning, Ate Marie. So ngayong araw, hindi na tayo pumunta sa sementeryo. Nagpunta ka ba, Ate Marie? Hindi na, Hindi na, oo. Malayo. Malayo. Anyways, bago tayo magpatuloy mga kaagapay, kayo po ay nakikinig sa atin pong program Family Matters, hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company. At syempre, narinig din po tayo sa iba't local stations ng FEBC, katulad ng DXKI, DXFE ng Davao, DWAS, at saka syempre sa Zamboanga, sa Isabela. So yan po, lahat ng radio stations kung saan kayo nakikinig, yan po ay proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siyempre, tayo din po ay napapakinggan at napapanood sa FB live streaming ng Facebook, ng FEBC at saka sa YouTube channel. In-encourage po natin ang ating mga kaagapay. I-share nyo po, siyempre i-like nyo at siyempre pwede rin kayo mag-message sa amin dito po sa ating chat box sa ating Facebook. And then, Ate Marina, is ko lang din anyayahan ng ating mga tagapakinig dahil po sa ating project, kaagapay, tayo po ay nasa 30% na po ang ating transmitter project. Kaya ayun naman po, sa lahat ng aming kaagapay, patuloy lang po kayong tumulong, suportahan po ang ating project, the transmitter project. Kasi nga po yung transmitter natin ay 25 years na. Ang length lang po daw ng transmitter para maging functional at maayos ang function ay 20 years. So, ipaalam po ninyo kung kayo po ay nakapag-donate na o nais nyo po mag-donate sa transmitter project 702 DZAS sa pamagitan ng pagme-message sa Facebook page 702 DZAS.FEBC Radio or mag-text, tumawag sa ating pong cell numbers 0916-296-6620. Yan po ay para sa Transmitting Signal, Transforming Lives Project. Ayan, nais kong batiin din natin mga tagapakinig, maaaring mga senior citizen na sa bahay lang, Ate Marie, hindi na sila lumabas, di ba? So, happy listening po sa inyo. Kakaiba po ang pag-usapan natin ngayon. Napaka-unique at makakatulong po sa bawat isa sa atin. Ate Marie, mayroon ka bang babatiin or sasabihin para sa ating mga kaagapay? Happy listening sa lahat ng nakikinig. At saka meron akong alam na may birthday ng Okay. Si John Caleb Mirabel at ganun din si Faith Ann Mirabel. Soon naman siya. Oo. Alam ko, mag-birthday November 1 ang aking daddy Mariano Ditorio sa Pulunuling, South Cotabato, no? Sila po ay listeners sa DXKI. At siyempre si Marisa Ligay naman ng Cavite, November 1 din ang kanyang birthday. Happy birthday as you celebrate this ng day kahapon. Hindi naman natin ininegate yung inyong emosyon sa pagse-celebrate ng inyong birthday kahit natapat sa November 1, di ba, Ate Marie? Oo. Hindi karaniwan, alam mo, tinanong mo ako kung ako ba'y pumunta. Kasi masikip pagka November 1 o kaya yung... Totoo yan. Kaya ang ginagawa ko, kung kailan ko, halimbawa, napasyal akong gawing karuhatan, ay
At nakita ko na, pwede nang pumasok ng tricycle sa loob. Pupunta ako. Okay. Kasi nga naman, di ba, ang hirap pag pumunta ka, sabayan mo yung maraming tao. I'm sure, kasi holiday, hindi ko alam, 30, election. Oo, holiday, pero kaya lang bawalan sasakyan pagka yung araw ng sementeryo talaga. Kaya mahirap at saka siksikan ng tao. Okay. Oo. O nga, Ate Marie, kaya kahapon hindi na rin ako pumunta kasi kaming mga anak ko, dito lang naman ang aking asawa sa sanctuarium, so we can go anytime. Hindi na po kami hindi na kami sumabay sa mga tao, Ate Marie, kahapon kasi mahirap na, di ba? At saka oo. Total, usually dumadalaw naman ako, kaya hindi ako makatiis na hindi dadalaw, na masabing dumalaw ako. Kasi parang baka mamaya parang feeling, ay wala naman nag-aalala sa pamilya nito, wala naman. Kaya yun. Ayan, yun pong boses ng ating kasama dito, ang classmate ko, si Ate Marie. Kasi po, kakaiba po ang ating pag-usapan ngayon. Ngayong araw, kahapon, araw ng patay. So ngayon naman po, ang pag-uusapan natin, preparing for death. Parang ano ba to, Ate Marie, pagkapag-usapan ang kamatayan, medyo weird, ano sa palagay mo pag pinag-usapan natin ang kamatayan? Hindi naman siya weird, kaya lang parang bihira itong pinag-uusapan. Correct, oo. Pag-uusapan kasi mayroong mga may kinatatakutan o kaya may mga alalahanin o kaya alam mo yun, laging patuloy pa rin pakikipag-bargain sa Panginoon. Lord, wag mo na. O meron pa akong mga bagay na hindi pa, kailangan ko pa asukasuhin at maging alisan lahat. Di ba? Correct. Oo. Ayan, sige. Ate Marie, bago tayo magpatuloy, kasi mayroong Bible verse na makakapag-encourage sa atin sa pagharap natin. Kasi po, mga kaagapay, pag-uusapan po ni Ate Marie, at I'm sure lahat po na nakikinig sa atin, ng mga elderly, ay maisip nila, it's really practical, di ba? So, ang ating pong topic is preparing for death, at ito po ang verse na nais kong i-share sa inyo. Sa Philippians 1:20-21, sa NIV, sabi po, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient grace so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For me, to live is Christ, and today is gain. Yan pong sabi ni Apostle Paul. So, babasahin ni Ate Marie sa Tagalog, ang Philippians 1:20-21. Sa Magandang Balita Biblia. Aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong mapararangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan, sapagkat para sa akin ang mabuhay ay na kay Kristo, ang mamatay ay kapakinabangan. Ayan. Maraming salamat, Ate Marie. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. So may question dito, Ate Marie, in relation doon sa verse na binasa natin. Why do Christians believe in life after death? Specific question po yan sa atin ng mga Kristiyano. Oo. Kasi ito nga dito sa talatang ating binasa, di ba? Naman o mabuhay ay pakinabang. So, okay. Mamatay ako, pakinabang yon kasi nasa presensya ako ng Panginoon. Pagka naman ako buhay, ay nandito ako kasama ko ang aking pamilya. Pero parang, lalo na sa mga elderly, no? Pero parang gusto ko yata, mas
looking forward yata ako doon sa pagdating ng panahon ng kamatayan. Kasi, mas masaya. At saka yung bang pagka-positibo ang iyong pakiramdam at pananaw, lalo mo maipagmamalaki sa Panginoon yung iyong mga iniisip, nararamdaman, at hangarin sa buhay. So napakaganda itong verse na binasa natin kasi sabi ni Apostle Paul, for me, to live is Christ and to die is gain. So sa mga Kristiyano po, ay kahit na pag-usapan ang kamatayan, normally siyempre naasiwa tayong pag-usapan. Pero kung isipin natin, sabi nga ni Ate Marie, yung buhay na walang hanggan, kapag tayo ay sa kabilang buhay, di ba? Napakaganda kung yun ang isipin natin. Hindi po yung isipin natin na kawawa naman yung maiwan. Alam nyo, totoo naman po yan, no? Pero mamaya, marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan. And another question, Ate Marie, sa atin, sa ikaw, ano po ang ideal death, di ba? Parang ang weird, no? Pag-usapan natin, ano ba ang ideal? May ideal death ba, di ba? So, ikaw, Ate Marie, mayroon kasi nagtatanong dyan, ano ba ang ideal death? Pero siyempre karaniwan, marami kasi ko nakakausap kapareho ko. Sana natutulog lang. Yung ganon. Oo. Tapos, pag nagising ka, nasa heaven ka na. Kasi, kaya sinasabing ideal yun. Mahirap kasi pagka nagkasakit pa, di ba? At least si Kuya Clem, nahirapan. No? Masaya pa rin siya kahit siya nahihirapan. So ito yung pinakakaiwasan ng mga tao na mangyari. So yun ang hinahangad pero not necessarily ideal. Tama. Ganun kasi pag sinabing ideal, paano yung mga namatay ng bigla, namatay sa, alam mo yun? Aksidente, oo. O kaya bigla bakit? Hindi ba ideal yung kanila? Kung ano yung naganap na kamatayan sa isang tao, iyon ang ideal para sa kanya. Sana rin ang sana natulog lang. Oo nga no? Oo, yun ang marami ang naghahangad ng ganun. Yun talaga ang prayer natin, di ba? Sa mother ko, yun ang prayer niya na sana hindi siya dadaan sa matinding karamdaman o kaya gagastos pa. Sa totoo lang po, yung desire naman ng mother ko ay pinagkaloob naman ng Panginoon. So para po sa ating mga tagapakinig, nais po namin ibigay ang practical tips, kasi pag-uusapan natin tungkol sa preparing for death, parang nasiwa tayong pag-usapan yan dahil sa kultura natin, di ba? Parang bakit yan naman ang topic? Pero alam niyo po, nakakatuwa kasi katulad ng isang doctor, no, si Dr. VJ Periokel. Director po siya ng Stanford Palliative Care Education and Training Program. Mayroon po siyang dinevelop na ideal kung paano paghahandaan ng isang tao na malapit na siyang kunin ng Panginoon, malapit na siyang mamatay. Marami po siyang advice para po sa doon sa mayroong karamdaman. Katulad po sa asawa ko nung 1 year and 3 months siya nagkasakit, mayroon kaming pinag-usapan noon. Pero dito, Ate Marie, sinulat po yun nga binanggit kong doktor, no? Si Dr. VJ Pereyokel. At sabi niya na nag-develop po siya ng test tungkol sa friends and family letter. Mahalaga pala yun to encourage para sa ating mga katulad ko, kaagapay natin, katulad ni Ate Marie, kung kailan natin paano natin gawin, paghahandaan yung ating kamatayan para sa ating mga mahal sa buhay. 'Di ba, Ate Marie? Sabi nga dito, no, ito po ay 7 prompts na maaaring makatulong po sa ating kaagapay. Ate Marie, yung una is, ano sabi dyan? Acknowledge the important people in your life. Kalanin, sino yung mga mahalagang tao sa iyo? Ang kasi nito, pagka yung halimbawa, you've been thinking of dying, no? Dahil lalo na with this situation, kung may sakit o kaya yung may edad na, alam mo yun,
harap ka sa kamatayan. Eh dito, maganda na kinikilala mo mga mahal mo sa buhay. Pagka ito kasi nagawa mo, hindi mo sila kakaligtaan na bigyan ng panahon. Correct, correct. Mm-mm. Diba? Tapos sa Ate Marie, ang sabi po sa atin dito is, remember treasured moments for your life. Minsan, alam mo, minsan napanood ko sa Steve Harvey, no? Sa kanyang show, birthday niya. So yung wife, sabi niya, ginather yung lahat ng mga anak. Parang sinabi sila sa mga anak, tell your dad the precious moments you can remember with your dad. Alam niyo, napakaganda yun na kahit doon sa mga mahal sa buhay or yung may sakit, pwede niyang sabihin na sa anak niya, I remember those happy times natin, anak, hindi ko makalimutan yon. Di ba? Napakaganda nun na treasured moments, alalahanin po natin, flashback natin yung treasured moments with our loved ones. And then, Ate Alam Marie, mo, sige. nakakawangkot yun pagka kayo nag-usap. Halimbawa, Oo. dinalaw ka, yung ganun. Eh, pagka ang binalikan ninyo ay yung mga masasayang pagkakataon, di ba? Mhm. Ay magiging masaya Totoo ang yun. Mm-mm. ipon. Kasi wag sayangin yung panahon na na puro lungkot, Yeah. puro frustration ang makikita. Mhm. Ate Marie, yung binanggit mo, no? Kasi yung yung husband ko noon, nung nasa banig ng karamdaman niya, yung nandito na sa bahay siya, iba-ibang, welcome na lahat kasi sa hospital, bawal eh. Pero nung dito Oo. na sa bahay, pamilya, Ate Marie, yung mga counselors niya, dumating, at siya mismo Mm. nagsasabi, oy, naalaala niya, ikaw ha, hindi mo pa napatawad ang asawa mo. Yung ganon, siya mismo nagpaalaala doon sa bumisita. Kasi nga yung ating pangatlo is apologize to those you love if you hurt them, di ba? Yung parang ininsa ka ng asawa ko yung mga bisita. O kaya may mga pamilya na naalaala niya yung precious moments with them. Sabi niya, ay, ang saya nitong pamilya, magpatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya alam Mm. mo, Ate Marie, hanggang ngayon, kunyari kausap ko itong family na to, Ate Merlin, alam mo yung nasa banig ng kamatayan si Kuya Clem, dumalaw kami, sinabi niya ito sa amin at hindi po nila makalimutan yung huling sinabi ng asawa ko sa kanila. 'Di ba? Oo. Hanggang deathbed, nag-counsel pa rin siya, ano? Correct, totoo 'yan. Okay. Sabi nga, kung halimbawa Ate Marie, kaya ang susunod natin na pointer sa ating mga kaagapay, forgive those who love you if they have hurt you. 'Di ba? Kasi Mm. baka mamaya doon sa mga nasa banig ng karamdaman, mayroon silang mahal sa buhay na dumalaw at maaaring nagkaroon sila ng hurting moments in the past, 'di ba? Reminder natin na patawarin na nila, 'di ba? Mari ko. Kung hindi man siya mabigkas, no? Alam mo mga Pilipino, hindi ganun kadali magsabi na patawarin mo ako ha kasi meron ako Yeah. o kaya meron tayong hindi pinagkakasunduan. Hindi mo man yun mabanggit, pero naipanalangin mo sa Diyos, Panginoon, napatawad Mhm. ganito, yung ganun. At saka, Mm. kasi hirap din kung hindi yun ma-release. Alam mo, minsan Yeah. pagka nag-attend ako ng wake na doon umiiyak at humihingi na Mm. doon Yeah. sa nasa loob ng kabaong. Kasi alam natin naririnig niya yon, pero kaya lang Mhm. hindi mo maririnig, 'di ba? Ikaw Mm. na Mm. umiiyak. Kaya pinakamainam na masettle yon. Dito sa mga Pilipino karaniwan, ang expression ng paghingi ng tawad, yung Mhm. yayakapin, no? Mhm. Kahit hindi Yan, magsabi, tama ba 'yon? oo, nararamdaman yun na nagpapatawaran kayo. Kaya maging malaya tayo na kung may karamdaman o mayroong may edad na Mm. inaalala natin na Mm. posible, di Mm. ba? Mm. Mm. Naalala natin na posible na mawala na siya sa ating piling. Oh, yun, yakapin, yakapin, halika. Yeah, correct, correct. Tapos, Ate Marie, ang sunod naman is advice natin sa mga kaagapay for express your gratitude for all the love and care you have received. 'Di ba? Mahalaga din 'yon.
naku, matutuwa ang mga loved ones na marinig sa isang dying person na appreciate niya talaga yung pagkikare sa kanya, 'di ba? Oo, kasi makikita niya rin na pagka yung inisip niya yung kanyang buhay, ay, may mga bagay pala akong nagawang mabuti. Very good. Yan, sa aking church, sa aking pamilya. 'Di ba? Dahil in-express nila sa iyo. Kung hindi kasi madidinig, posibleng sa pag-iisa ba? Kasi ang dalaw umaalis 'di ba? Hindi naman nasa iyo na pag nag-iisa ay nag-iisip, ano kaya, naging okay kaya ang buhay ko? Meron kayang pakinabangan, lalo na ang Panginoon sa akin. Pero kung Oo. ipinag yun, ay naku, yun yung mananatili sa isipan Very good. sa inyong pag-alis. Oo, sa inyong pag-uwi na sa bahay. Yeah, very good, Ate Marie. And then, of course, sabi nga natin, advice din natin sa dying person, tell your friends and family how much you love them. And the last is take a moment to say goodbye. Oh, ouch, ouch, Ate Marie, di ba? Sa atin siguro mahirap ang saying goodbye. Pero yung thank you, yung pamamaal, yung hindi diretsa na pagsasabi, oh, huli na natin pagkikita to. Especially na hindi naman natin alam talaga yung yung oras, di ba? Ano lang, Totoo, oo. na natin, di ba? So dito ay i-express natin yung ating katuwaan para sa kanila. So para po yan sa ating mga kaagapay, sana yung nabasa nyo sa screen nyo or napakinggan nyo, yung ating nabanggit namin ni Ate Marie, how can you how can you prepare for death, especially sa mga loved ones natin? Kasi nga po, napakahalaga yung nabanggit namin, acknowledge the important people in your life, remember treasured moments for your life, and apologize to those who you love if you hurt them, forgive those who love you if they have hurt you, and express your gratitude to the love and care for you have received. Tell your friends and family how much you love them and take a moment of saying goodbye. Ate Marie, ang sunod po natin ay ating pong special feature po today and ang ating pong awitin. Oo, ang ating special feature ay ang mag-asawang Bong at Claire Pineda. Happy bahay, happy buhay. At ang song natin is Isusuko ang Lahat. Papuri 25. Ay, ang galing. Pakinggan po natin yan. Magbabalik po kami ni Ate Marie. Pag-uusapan po natin patuloy ang preparing for death. Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay. Hi! Welcome to another episode of Happy Bahay, Happy Buhay. Ito po muli si Bong and Claire. And today, we are going to talk about culture of honor. Bong, alam mo ba that the words that come out of our mouth are so powerful? In fact, they can build up or tear down. Agree. And learning to use your words and actions to honor your spouse is a key to walking in God's peace and favor in your marriage. Syempre, gusto natin, Bong, na mapayapa ang ating pagsasama and full of God's blessings. How do you speak to your wife when they are not around? Ano nga ba yung mga sinasabi natin sa ating mga asawa kapag hindi sila nakaharap o sa talikod nila? Do you speak highly to them or do you say unpleasant words when they are not around? Do you make fun or do you belittle your spouse? Minsan po kasi, hindi ba, kapag hindi nakatingin si Mr. o si Mrs., meron tayong mga sinasabi na, I don't know, unconsciously or consciously na hindi maganda. Halimbawa, Unpleasant words. Alam mo ba, yan si Claire,
yung spaghetti niyan tastes like palabok. Hindi ba? Yung mga things like that. O minsan sa mga kapatid natin, sa ating mga magulang, meron tayong mga nabibitawang salita na hindi natin dapat binibitawan o hindi natin dapat sinasabi. Kaya naman po, we need to have a culture of honor in our marriage. Yan nga po ang ating pag-uusapan ngayon. Paano nga ho ba tayo magkakaroon ng culture of honor in our marriage? Yan. Yung tipong kahit kasama mo o hindi mo kasama o katabi ang asawa mo, you still honor them. Yes. You still speak highly of them. Okay? That means, Bong, we recognize the worth of our spouse and choose to cherish them even when they are not around. Ibig sabihin, Bong, yung asawa mo, kapag kasama mo, maganda ang sinasabi mo. Yes. And lalo na dapat kapag hindi mo siya kasama, all the more na pinupuri at pinipraise mo siya sa ibang tao. Tandaan nyo, Claire, hindi ba? Kayo mag-asawa, iisa lang kayo. So anything you say about your spouse, para mo na rin sinisiraan yung sarili mo. That is right. Honor instruct us to put our spouse ahead of ourselves and others. Honor means we prefer our spouse. Ano bang ibig sabihin yan? Yung bago ka, halimbawa, Claire, na bibili ako ng para sa sarili ko, iisipin ko na, bilan ko rin yung asawa ko. Yung inuuna mo siya, yung pine-prefer mo siya, hindi ba? You know what? The only seat higher than our spouse is only God. Culture of honor in marriage means giving the very best version of you to your spouse. Honor your spouse even in the little things that you do for them every day. Building honor in marriage is a mindset. It is a decision that you choose to do. Culture of honor in marriage should be a lifestyle. Remember the promise you made in your wedding vow? You promised to honor your spouse. We must continue to work at it daily, knowing that you made that promise before God. Lagi po nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin. Na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay! Nagbabalik po ang Family Matters. Ako po niyong kaibigan, Ate Merlin Guillermo. At Ate Marie de Jesus. Ayan. Sa ating pong pag-uusap ngayon, sa ating topic is about preparing for death. Kanina nabigay namin ni Ate Marie, ano po ba yung kailangan gawin kung ako, kunyari ako nasa banig na ng karamdaman, alam ko na malapit na ako kunin ng Panginoon. Kanina po yun ang aming advice para sa ating mga kaagapay. At sa akin mismo, Ate Marie, nakatulong yon, 'di ba? Self-reflection, self-realization on my part, what to do when I'm in sa end ng aking buhay mismo. Nakakatuwa. So ngayon naman po ay ibang advice din po galing po sa ating na source na preparing for death, kasi nga most people would rather not think about dying, di ba? We spend countless hours planning trips, social gatherings, investments, but we don't prepare for death. So the one thing, it is really certain that we all go through the end of our life. So if you want to have a good death, one that honors your wishes and doesn't burden your loved ones, it helps to make a plan. At ito po ang pag-uusapan namin ni Ate Marie, tips para po sa atin how to prepare for death regardless of our age or our health situation, yung ating pinagdadaanan sa ating kalusugan. So Ate Marie, number 1 po ay think about your end of life wishes. Ate Marie, ano po ang ibig sabihin dito sa wish? Think about your end of life wishes. Ang karaniwang kasi, sabi mo nga kanina, pagka yung ayon sa edad, sa health challenges na nararanasan, ay pinag-iisipan mo na ang dulo ng iyong buhay. And then, meron tayong mga wish. Meron tayong mga naisin pa rin na mangyari bago dumating yon. So dito, ayon sa iyong pakiramdam, ito ba ay 1 taon pa, ito ba ay ilang buwan na lang, yung ganyan, ay pinag-iisipan natin, ano yung mga bagay pa rin na gusto ko na mangyari o makita, o kaya naman ay yung pwede pang gawin sa
ng buhay na ibibigay pa sa akin ng Panginoon. Mhm. So, isa din dito, Ate Marina, ano ba yung wish natin? Kasi minsan yung ating mga mahal sa buhay, hindi nila alam. Ikaw ba ay gusto mong magpa-hospital o kaya gusto mo bang kunin ka ng Lord sa bahay na or whatever. So, pwede rin, kasi nabanggit ko rin sa mga anak ko yan, Ate Marie. Yung mother ko, di ba? Ang wish niya talaga, sinabi niya sa amin yon nung siya ay 82 years old, siya kinuha ng Panginoon. At sinabi niya na sa aming magkakapatid na wag niyo na akong ipa-hospital. And true enough, yung wish niya, di ba? Namatay siya sa bahay. At bago po yan, bago yung namatay ang mother ko, mga churches sa kapital, ano ba yun, Kamakop ay dumalaw na sa kanya. Every time na may dadalaw sa kanya sa bahay, kinakantahan siya, tapos tuwang-tuwa siya doon sa wish na kanyang hinangad na hindi na siya dadalhin sa hospital. Alam mo, Ate Marie, ang mga kapamangkin ko, nurses, yung apo ng nanay ko, tapos nag-work sila sa hospital, malapit sa bahay ng kapatid ko. 'Di ba? Malapit sa hospital, pero talagang ayaw niya. So we just respected her wish na hindi na siya dalhin sa hospital. Kaya, alam mo, meron akong sinabihan ng ganyan. Ayaw ko din na dalhin sa hospital. Kaya nagbibiro siya yun sa mga kagrupo. Sabi niya, tandaan niyo ha, pag si ate mo biglang bumuwal na lang dyan, hindi yan dadalhin sa ospital. Kasi sabi ko, yung simple na pagre-revive lang, pagka hindi na, ay tapos na yun, tanggap. Yung mga ganun na. Kasi, kailangan mayroon kang pinagsasabihan noon eh. Para hindi magigiltihan. Ay, pinabayaan ba namin yan? Oo. Kaya mainam yung meron tayong sinasabihan. Close sa atin, kagaya ay ang close ko kasi kapatid ko, pamangkin ko, and then at the same, yung second na close ay yung church. Tama, no? Ang ganda. Ang ganda kasi may sarili kang community sa church, 'di ba? Na siguro yung pinag-usapan niyo to, nagtawanan kayo, tama ba? Oo, tawanan. Oo. Si Pastor Sanay, pabiro yung kanya sabi, walang walang kikilos, walang Di ba? Tawanan. Pero, at least, alam nila na yun yung wish ko. Kasi nandun ang possibility. Kasi ako, bahay, church, bahagya na yung lalabas para mag-grocery, yung ganun. So, lang i-expect magaganap. Diba? Diba? Oo. So, doon sa puntos mo, Ate Marie, gusto kong i-encourage ang ating mga tagapakinig, mga kaagapay. Huwag niyo pong kaligtaan ang fellowship sa church, di ba? Kasi ito po yung, kasi marami, Ate Marie, ng mga elderly, umiiwas sa church, hindi na sila pupunta kasi marami silang nakikita hindi maganda. Mga kapatid, mga kaagapay, mga ka-senior na katulad namin ni Ate Marie, the more na at this time, bigyan po natin ng halaga ang fellowship with our church mates, di ba? Kasi yun po ang mamasabihan natin kung ano yung mga plano natin sa buhay, kahit nasa ating deathbed, alam ng ating pastor. Katulad kay Ate Marie, nakakatuwa naman yung pastor nyo, no? Sa pinagbilinan ko, pati yung pati na yun, halos kompleto na yun, pati program. Ang galing. Yung ganun. Ang galing naman. Yung nakakaalam ng mga So, ano yung kulay na nilagay mo, na wish mo na kulay? Ay, ang isushoot ko, siyempre, kulay lavender. Ay, talaga? Nice naman. May picture na ako nun eh. Ay, ganun? Oo. Yan. One time. Meron naman akong na taga Sambales na nasa US, pinalakihan na niya, kaya nakakuha na. Oo, kaya meron na akong picture na. Galing. Meron na akong picture na di-display. Ay, ang galing, no? Kaagapay. Sana take it from Ate Marie. Handang-handa na siya talaga at masaya siyang salubungin yun. Oo. If you can plan na madetalye, do it.
Pero kung hindi, basta yung nasabi mo lang, Mhm. and then sila na makakaalala nun, sila na ang mag implement nun. Hindi naman Tama. katulad ko na talagang detalyeng plano. Ate Marie, alam mo ba si Ninang Miriam Lacanilaw? Ninang Ah, Miriam, oo, asawa ni Pastor Mike Lacanilaw, no? Si yun Ninang na. Miriam ay naging close kami. Parang sinabi niya lahat. Umattend kasi kami ng, sabi ko sa iyo dati, umattend kami sa JATS seminar. Ang JATS, JATS, Journey to Adult Transition, no? Aha. Seminar. Umattend po kami doon. At pinakita niya sa akin, Ate Marie, at that time, ano lang siya, I think 55, ako naman ay 39 siguro at that time, pero handang-handa na po siya. Alam niyo, ano niya, ang color niya is peach. Oh, di Okay. ba? Peach naman, at, or off-white, ganyan. Tapos pinakita niya sa akin yung kakanta sa kanyang wake, tapos yung program. Ang ganda, di ba, na ganun ang feeling mo na Mm. i-execute na lang ng mga mahal natin sa buhay. Oh, Napakaganda, di ba, Ate Marie? ako kagaya ko, di sinabi ko, 3 gabi lang, no? Aha. May, Oh, ngayon, halimbawang mayroong gusto, edi oh, yung afternoon, kung gusto nila, na pag yung grupo nila dumating, mag-service sila, walang problema. wow, wow. Allow them yung ganun. Pero wag nang i-extend pa. Oo, Nakakapagod sa church, nakakapagod din sa pamilya. tama, tama, oo. Di ba? Mhm. Mm. Kasi yun na yun eh. Okay na yun eh. Si Kuya Clem, Ate Marie noon, ang sabi niya sa amin, 2 nights lang. At sinabi niya kung sino ang speaker. Sabi Oo. namin, sobra naman kung 2 nights lang, di ba? So ginawa namin, I think 3 nights or four Oo. nights, parang ganun. Kasi maraming gustong mag-ano, di ba? Gustong mag-celebrate sa buhay niya. Ayun, Standard na yon 3 to 4 nights. 3 to 4 nights, oo, tama. Ate Marie, ang sunod natin ay advice sa atin na pagkaraniwan hindi natin ginagawa, yung create a will. Oo. 'Di ba? Sino ang may will eh. Oo. Pero alam mo, yung kapatid ko, nahuli kong inalagaan na Mhm. na may sakit. Alam mo Mhm. siya, handwritten, Oh. nagawa siya ng bilin. Oo, nagawa Mm. siya ng bilin. Meron lang akong isang parte na hindi ko natupad. Oh, ano 'yun? Kasi, ang ano niya ay, doon pa kami sa pulo noon Ah, nakatira. okay. Oo. Gusto ay idodonate sa church, pero with limitations. Aha. Sabi ko, pero pinag-usapan namin yun kasi isinulat niya yun at Okay. namin Sa dalawa, deathbed. binasa namin dalawa. Sabi ko sa kanya, okay lang sa akin na i-donate. Pero hindi maganda na mayroong limitations. Dapat Mm. mayroon ng freedom yung Mhm. yung Okay, ganon. okay. And then sabi ko, appreciate ko yung inaalala mo yung kasi ang limitations related sa akin eh. Ah, okay. Oo. Nasa kanila na yung yung property, doon pa rin ako titira. Hindi naman maganda. Ah, oo, oo, oo. Oo. Sabi ko, na-appreciate ko yung concern mo sa akin. Pero Okay. kung talagang yun ang gusto mo. Pero hindi rin tinanggap ng church yung kanyang wish na yon. Ah, Kasi okay. ang ay siguro out of her love to the Yeah. church. Oo, oo, oo. Kaya niya Mm. gusto. Ang ganda, no? So, sa atin nga kasi, yung will ay parang, ano po ito mga kapatid kaagapay, ito ay legal documents na Oo. dapat ihanda, di ba? Ng Oo. malapit ng kunin ng Panginoon. Katulad po, for example, what should happen when any property on your own, di ba? Or you should be your Standard children's yun. guide. Ha? Standard yun at saka Oo. karaniwan ay para maging legal ay Oo, may oo. ng Okay. abogado. Sa Oo. amin, Ate Marie, kasi wala naman kaming ari-ari, pareho sa atin. Wala naman kaming ari-arian na kailangan makapag-awayan ng mga anak.
alam nyo, kay Kuya Clem, kinausap niya lang isa-isa. O kaya kinausap ako muna. Hinawakan ako sa ulo, binulong niya sa akin. Sabi niya, ma, itong sasakyan, bigay mo kay Ken, no? Yung Fortuner. Ma, itong ganun, yung sa'yo. Tapos ma, mayroon akong konting savings. Sabi niya ganun sa akin, kunin mo na lahat ito. Alam mo, Ate Marie, parang ayokong pakinggan yun. Talagang ang bigat pakinggan, no? Sa ating kultura. Parang hindi ko tanggap yung pinagsasabi niya. Pero sabi niya sa akin, Han, ano na to, gusto kong makuha ko na daw agad-agad, 'di ba? Kasi advice sa bangko, 'di ba? Oo. Mahirap. Maliit lang naman 'yun, pero natuwa ako dahil sinabi niya na sa akin, parang siguro sa feeling niya, talagang kunin na siya ng Panginoon. So yung Kasi will na 'yun, marami pa kasing mga problema pagka hindi oo. yung kanyang sinasabing yun hindi pa ginawa. Kasi once na pagkapatay ng isang tao, yung kanyang bank account ay hindi na pwedeng withdraw. Totoo. Kundi Totoo. may mga documents pa, and then tapos Oo. kung doong nakalagay na kung sino ang beneficiary, kung sino ang pwede. Oo. So, iyon yun, malaki pa. Kumbaga, maliit na halaga pero malaki gagastusin. Correct, correct. Oo. Oo. Ingatan ni Mm-mm. Kuya. Mm-mm. Sa akin, ang mga iniisip ko lang, halimbawa, dito sa inupahan ko, ay talagang mahirapang magligpit ang aking pamangkin. Dahil hindi. So, yun, yung mga ganon. Mhm. So yun mga kaagapay, practical tips talaga. Create a will. Kahit na po, kasi marami tayong, siguro Ate Marie, marami tayong counselors na nagkagulo ang family. Kahit buhay pa yung asawa ko dati, marami siyang mga counselors na nagkaroon ng conflict ang mga anak. Hindi Oh, nagkasundo dahil nga doon sa properties na iniwan ng tatay o kaya iniwan ng nanay, hindi maliwanag. So sana po, ito po ay totoo na makakatulong po para mayroong kapayapaan ang mga anak. Kung ano man yung properties na ibili ng tatay, igalang po natin kung ano po yung sinulat ng tatay sa kanyang will or sinulat ng magulang sa will, 'di ba? Minsan may, kasi may minsan wisdom. kasi Ate Marie, kasi halimbawa may counseling ako, parang favor lahat doon sa bunso, 'di ba? Mm-mm. Kasi kasi si Bunso ang nagbantay. Si Bunso ang naroon, 'di ba? Pero alam mo, may mga ano yan. Ako din may mga na nabalitaan akong ganyan. Pero, Okay. minsan naghahabulan pa sa korte. Kasi Right, tama. maghabol yung iba. Maghabol yung iba. Dahil Mhm. talaga mayroong, anong tawag doon? Mayroong legal way ng pagpaparty-party. Mhm, mhm, tama. Oo, siguro yung sa deathbed yung tatay ay nakita niya lahat doon sa bunso ang nag-alaga sa kanya. Parang siguro yung mga ibang mga anak niya, they didn't even visit him or hindi man lang nabigyan siya ng attention. Kaya ang tendency nung tatay sa deathbed sa bunso niya ibibigay. So ito naman, kung kayo po ay pinagbilinan, kunyari itong mga nakikinig sa atin, sa inyo pinagbilin ng will ang tatay, sana naman po maging considerate din kayo, 'di ba, Ate Marie? Na may Yes. share din yung mga kapatid nyo. Para wala Mm. para wala nang gulo pa na yung ba para ma-maintain ang inyong unity na Right. oo, Oo. na ma-maintain ang unity ng magkakapatid. Mm. So yun po, napakagandang advice yung create a will or ano ba ito? Create a will. Ang pangatlo naman, Ate Marie, advice po natin is consider funeral planning in advance. So kanina nabanggit mo na, 'di ba? Yung funeral planning. Napakaganda yung talagang kay Ate Marie, handang-handa niya talaga. Hindi kasi alam mo, mahirap ang Mm. ano eh. Pag sinabi kasing funeral planning, yung iba kasama dun sa funeral planning ay yung may plan. Mm, mm. Yung may plan, either Memorial plan. memorial plan. Yung iba ay yung kanilang memorial plan ay hanggang sa wake lang, yung buro lang. O tama, no?
kasamang lupa, yung ganun. Yung iba, kumpleto lahat yon. So, mahalaga na kung ikaw ay nagpaplano ng mga ganun at meron kang ganung plano, Mhm. at pinagbibilinan ka kung Mhm. nasaan yun at saka kung anong included. Tama, 'Di ba? 'di ba? Oo. Yung kasi alam nyo ba na na pag halimbawa yung may namatay na and then tapos tsaka doon kukuha ng plan, mahal. Oo, totoo 'yan ano. Yung Ang ano bang sabi no'n? pahiram sa'yo, oo. Unless na magpahiram sa'yo, o sige, gamitin mo muna tong akin. And then tapos Okay. mo and then yun yung uumpisahan ko uli na bibilhin. Oo. Oo, ang Oh, okay. kasi yung ganun. Kaya mahalaga yun na mahalaga yun na pinaplano. And then tapos, Mhm. saan ka ba ibuburol? Sa funeral home o sa church? Mhm. Mhm. Yun. Mm. At sino ang pinakatalagang coordinator mo? Hmm. So kung si pastor o di at least si pastor yung dito at Mhm. sabihin mo sa kanya sino yung kasama dun sa plan mo na ibinibigay ay yung sino yung mga gusto mo sana na bigyan ng opportunity na mag-speak. Mm, 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 mm. Oo, at saka yung yun, ako din gusto ko kung pwede full band. Praise and worship. Ayaw ko ng ayaw ko yung bang pag kumanta iiyakan habang Okay. ganon. Mm. Yun. Kaya, kaya tawa ng tao. Meron nga nagsabi sa akin na karaniwan na na yung parang siyang in charge sa praise and worship eh. Sabi niya, ate naman, ang hirap naman yan. Kuya, kuya, na kaya mag-lead ng praise and worship. Oho, oho. Sabi yung O, 'di katabi ba? yung mga ganon, oo. Mm. Natutuwa ako, Ate Marie, naalala ko yung anak ni Tirso Cruz, 'di ba? Mhm. Nalala mo yung anak na namatay sa cancer? Alam mo Ah, yun, pinagbilin ng anak na gusto niya praise and worship din. Kaya ang sa wake niya ay talagang masaya. Ayaw daw niya na malungkot. Parehong-pareho sa yung pareho sa iyong advice sa iyong gustong mangyari sa iyo. At sa kay Kuya Clem naman, yung planning in advance, yung sabi niya, buti na lang yung community ng church, napakaganda. Alam mo, Ate Marie, wala kaming ginawa ng mga anak ko, pamilya ko, lahat sa church. Sila nag-execute lahat ng mga gagawin. Sila lahat nag-ayos ng pagkain. Alam mo yon. Kaya natuwang-tuwa ako na mayroong isang church na lahat sila na nag-ayos. Wala na oo. akong, sila na nakakaalam lahat. So, nakakatuwa yung ganun kapag ikaw, kaibigan, kaagapay, ay, alam mo yun, mayroon kang community ng church, mahal na mahal ka nila, nagpakita ka ng pagmamahal, concern sa mga pastors, sa church space. Naku, kaagapay, ang sarap pag tayo ay kunin ng Panginoon. Mag-aagawan po sila kung anong gagawin nila. Nakakatuwa talaga. Ako nung dati kasi, nung talagang regular ang punta ka, uwi ko ng Sambales, nandun yung possibility na doon Mm. ng Panginoon. Ang bilin ko, huwag na akong iuwi pa dito. Kasi Mm. may bayad sa bawat bayan na Oo, dadaan. oo, oo. Tapos, malapit lang ang church namin sa sementeryo. Aling Eh, church? Aling church sa Sambales? sana, malapit lang yun sa sementeryo. Ah, okay. Yung lakad lang. Kaya ang sabi ko, yan ha, magtatamburin kayo habang lumalakad. Parang piyesta. Dancers kami. Oo, oo. Kasi doon nga, uso doon, may musiko eh. Oh, wow. Tambourine yung ganyan. Tapos, Mhm. biro ko, sabi ko, pwede na rin kahit isakay na lang alam mo yun, yung may kalabaw na hinihilang kariton. Mhm. Ay, ganun? Ay, Oo, ang cute naman. diba? Para naiiba. Alam mo naman. Unique. Oo, Oo, 'di ba? ano naman si Maria de Jesus, gusto yung naiiba. Gusto. And then, alam yun ng family ko na Mhm. sabi ko, mas mahirap pagka yung pabalik-balik pa, yung gano'n. So, Oo. yun, ay meron naman kayong stayan doon, 3 days lang naman. So, Mhm. iraos na lang doon. So, Uh, yun.
Ayun Maganda naman, maganda 'yun ano, pero hindi ka naman doon sa Sambales, gayon. hindi na ako ngayon declare na umuwi. Kaya, Ni-revise mo na. oo, parang hindi na siya, ano, pero invite ng mga informant taga Sambales at luluwas mga yaw, no? O sila naman ang luluwas. Oh, yan. Naku, Ate Marie, napakaganda ng iyong plano. Talagang, ano na, accurate na iyong plano, no? Kaya lang, siyempre, may revision. Kapag ka mayroong mga nangyayari na hindi naman pala doon sa Sambales, meron kang alternative na ginawa. Nakakatuwa. 'Di ba? Kami mga nababagong mga pangyayari sa Yeah, buhay. correct. Oo. Mahirap naman na pahirapan mo na ano yung iyong mga plano mo iyon pa rin. Mm-mm. Mm-mm, tama. Pang-apat, Ate Marie, ang advice natin sa ating kaagapay, organize your finances. 'Di ba? Once your plans are laid out in your will, consider whether your loved ones will be able to find ways they need to execute your wishes. Oh, kasi madalas daw ang mga members of the household ay they manage the finances. Pero kung lahat nga po naman inayos nyo na, kasi mamaya kanino iniwan yung pera, kanino minsan hindi nilalabas yung pinag-iwanan, yung katotohanan, 'di ba? Kung magkano yung iniwan ng tatay o kay asawa, 'di ba? Ang hirap po noon. So kailangan transparent po lahat ng members of the family. Alam mo, ilan sa mga bagay na pwede i-consider with regards to financial ano. Okay, oo. Halimbawa, kung ikaw ay mayroong SSS, Oo, tama. yes, merong funeral ano yan assistant. Oo, oo. Pwede mo na ano, pwede mo sabihin yun, pwede mo sulat yon. So ito, so at least kaya na nito ang ano, ang simpleng ataol. Mm, mm, And then tapos sa senior citizen meron ding nakukuha. mhm. So ilista mo lahat yung ano yung mga available funds na possible na magagamit during your wake. So Mhm, yun. mhm, And then mhm. tapos mag-a-assign ka na o ikaw na ang bahalang mamahala sa mga kung mayroong magbibigay ng abuloy na iyon Mm, ay pwede na mailagay sa pagkain. mhm, mhm, mhm. So, Mm, yung simplify lang, hindi naman, baka sabihin naman ng iba, naku, paano yun, wala akong pera, wala akong ano. So, yun, kung mhm, kayo ng mga ganon, mhm, makakakwenta kayo na. mhm, mhm. So, sa atin na pangkaraniwan sa atin, karamihan sa atin ay wala po talaga namang iiwan na cash yung ating tatay o kaya nanay o mahal natin sa buhay. Kung sakali lang po sa mga kaagapay natin na may kakayahan, Ate Marie, di ba? Oh. Madalas yung kaperahan ang pinag-aawayan, Mm-mm. kaperahan ang mayroong conflict sa members ng family. Pero doon sa karaniwan sa atin ay wala naman po talagang kakayahan, wala tayong hawak na pera, ganun-ganon. Pwede pong ipag-usapan nyo ng ating mga anak, no? Katulad sa akin, Ate Marie, hindi ko alam talaga na mayroon palang insurance. Uh, mayroong insurance yung husband ko, no? Hindi niya sinasabi sa akin, Ate Marie. Nakita ko lang, alam mo, siguro after 1 month, inayos ko yung office niya, yung mga papeles niya sa office, may nakita akong resibo ng insurance. Talaga. Sabi nung aming manager sa Back to the Bible, Ate Marlene, hanapin mo yung ano ba yun? Statement? Ano ba yun? Yung plano? Policy. Policy, tama yun. Hanapin mo yung policy. Naku, hindi ko alam. Nahanap ko yung policy, Ate Marie, ng PhilAm. Nahanap ko. Praise God, no? Nahanap ko. So, agad-agad naman nakita ko, natutuwa ako sa asawa ko. Hindi niya sinasabi sa akin na i-claim mo to, ganyan-ganyan. Ako na lang po, na-discover ko na lang na mayroon pala siyang PhilAm, pension or whatever, na na-claim ko naman yon. So, salamat sa Panginoon for the provision ng ating through my husband, na pinaghandaan niya talaga din naman kami na kaanyang maiwan. At Mm-mm. saka, Ate Marie, ito ang huli, ang isa pang advice natin, organize your digital life. Alam mo yon. So, kasi nga, di ba may password ang email address, may password ang cellphone, di ba? May password ang Facebook account.
ang advice po natin, kasi nasa digital generation na po tayo, kaagapay, ibigay niyo po yung password sa lahat ng inyo pong mga digital accounts, di ba, Ate Marie? Ako, inilista ko yun. Ha? Nakalista lahat yun. Ah, Nakalista okay. ko. Kaya, maski yung halimbawa, yung pin ng aking, ng Yeah, aking, tama. oo, inano ko din yun. Para in Mhm. case na yung pang natitira, ay pwede pang makuha. At Mhm. saka yung, ang ano ko, halimbawa, may mga account ako kung saan-saan na yung halimbawa sa email, sa basta yung lahat-lahat. Sabi ko, i-close lahat yung mga account ko pag ako. Mhm. Mhm. That's good, ano? Yung So, magagamit kasi yung mga account mo ng yeah, yeah. Oo, ba? correct. Oo. So ito po ay practical tips sa ating mga kaagapay. Mga ka-senior natin nakikinig ngayon. Alam niyo po ay hindi ito parang pag-uusapan natin. Pero these are all reality sa buhay natin Hmm. na hindi natin alam ano mangyari sa atin. Ako po mga kaagapay, sinabi ko na sa mga anak ko, kasi sa attaché case, wala naman akong vault, Ate Marie. Oo. Yung iba, 'di ba, yung iba sa bangko, ang vault nila, wala naman akong vault. Nasa ano lang, Ate Marie, sa attaché case lahat. So sabi ko sa mga anak ko, nandito yung ah, memorial plan. Dito ko, kasi sa sanctuarium, dalawa kami ni Kuya Clem doon sa vault, sa sanctuarium, di ba? So, sinabi ko naman sa kanila na i-cremate nila ako. Tapos ito sa vault na ito, tapos yung aking, nasa attaché case lahat. So, maliwanag yon sa aking mga anak at saka alam naman nila lahat ang password ko eh. Okay, yung Ah, sa PIN at saka yung sa maliit na savings sa bangko, yun alam na ng mga anak ko yun. So, practical po mga kapatid, yung ating pinag-uusapan ngayon. sa isang envelope. Tama, tama. Wala ka Pero, ring vault. yung bote, wala din ako attache, guys. Nasa isang plastic ka yun. And then tapos Ah, yun, organize siya. So, limbawa, nasa isang maliit na plastic, lahat ng mga ID, oh, mm. anin. And then tapos, nandun din yung isang lista ng mga password, yung mga ganun. So, Mhm, mm, doon, oo. mm, mm, Madali lang, pahirapan mo pa eh, para mhm, na makikita ang lahat. Yun ang mm, organize, organize lahat. Oo. mm, mm. So actually mga anak ko, pag sinasabi ko yan sa kanila, ano ka ba ma? Alam mo yun? Parang, ano ka ba ma? Bakit? Anak, sabi ko, ito eh, in preparation, di natin alam kailan, di ba? Sabi ko sa kanilang dalawa ng mga anak ko, si Cathy at si Ken. Ano ba yan ba? Pag-uusapan na yan, na ganyan-ganyan. Pero hindi nila ma-take, ano? Pero Oo. seryoso ako, anak, ito na yon, meron akong plan, wala na kang alalahanin sa akin, sabi ko sa kanila. At syempre natutuwa naman sila. Siguro isip nila, kailan kaya ito? Kailan kaya kunin ng Lord si Mama? Anyway, Bawas din ng kanilang correct. diba? Oo, Na oo. dating kaya yon ano ang gagawin. At least alam na nila. Yeah, yeah, totoo. And then Ate Marie, itong last nating advice sa ating mga kaagapay, talk, share, and learn. 'Di ba? If you're preparing for the death of a parent or a loved one, this may be a good time for life review. For example, make a record of their life stories, common sayings or favorite recipes, talk through ways they'd love ones to honor them or things they'd like to say or do, di ba? Or reminisce about the past and say anything that needs to be said while you still have the opportunity. Ating Marie, yun po ang kailangan natin pag-usapan, i-share at pag-aralan. Oh, ang kasi ako halimbawa yung family picture, yung album, inorganize, Aha. inayos ko na. And then Oh. meron din akong CD ng lahat ng mga picture na para kung sino ang may gusto, Ay. mga ganon, oo. At saka pero ang nanay ko ang mahusay, alam mo ba? Aha. Mayroon siyang notebook, nakalista doon lahat ng birthday, and then Mhm. oras ipinanganak. Okay.
Oo. Ako alas 12 ko pinanganak eh. Alas 12 hali. Oo. Lahat yun. Isang Katuwa naman. brown na yung kanyang notebook naman. Mm. So, nahandun lahat yun. And then tapos yung ah na, included pa. Last entry ng nanay yung sa tatay. Yun. Ah. Dahil Mhm. yung mga bandang huli na mga pangyayari sa pamilya namin, more nang ako na nakakaalam. Mhm. Mhm. Gandang Mhm. kasi isipin mo ba yun na saan kami nakatira? Ako sa bahay lang pinanganak, ha? Sa Ako bahay din. na, oo. At Hilot ang nagpaanak sa akin, si Alisabel. Wala na siya. Wala na yun siguro. Oo naman, Oo wala. naman, oo. Oo. Tapos, pero meron akong mga itinago na yung ID ng tatay, Ah, wow. marriage contract nila, ibang marriage Mm. nila, oo. Tapos may ID rin ang nanay, yung ganon. Oh, tinago ko yun. Kasi yung nanay mo ay teacher o ano yun? Wala, asawa ng, yun? Ang nanay, anak ng pastor. Ah, wow. Galing, ano? Alam mo ba, yun ang mahirap. Kaya yung mga, baka mabibiyuda. So, ang alam lang niya ay kumanta at tumugtog ng Ah, organ. oh. Kaya, and then, siyempre, gawaing bahay. Kaya ang Mm. naging trabaho niya nung mamatay ang tatay, labandera. Mm. Mm. Kanina, ibebenta namin mga anak. Yung ganun. Mhm. Mhm. Kung Mm. pwede, yung mga bata-bata pa ha, na may mga Mm. asawa, try, Mm. try to develop Mhm. skills o kaya yung mga kakayahan na pwedeng makapagtrabaho. Okay. So, Oo. totoo yun, Ate Marie. Lalo na kasi katulad sa mother ko, di ba? Namatay siya. I mean, namatay ang father ko. My mother was only 32. Mhm. O, di ba? 32 years old lang yung mother ko. 7 kami magkapatid. And that time namatay ang father ko, pregnant siya sa bunso namin. So, Ah, napakahirap. Hindi ko ma-imagine ngayon. Hindi ko ma-imagine na kayanan ng mother ko yun. Alam niyo ah, po, kaagapay, ang panangga lang ng nanay ko sa kalungkutan niya, sa hirap ng buhay. Wala po siyang patid sa pag-memorize ng verse, wala siyang patid sa pag-attend ng prayer meeting, sa church. Yun lang po ang nakatulong sa mother ko talaga, na nakasurvive siya with the 7 children. Tapos ay sa biyaya ng Panginoon, mayroon kami mga sponsors, nakapag-aral kami. Praise God. So ito po ay reality sa ating mga mga kaagapay, ano po, kailangan po ay paghandaan natin, ano man po, sabi nga ni Ate Mary, ang hirap pagka nabiyuda na wala siyang alam na gawin na trabaho, 'di ba? Lalo na sa panahon natin ngayon. oo. Ang nanay ko 44 nung mabiyuda. Ah, okay. Kaya tapos walo kaming buhay na anak kasi siya may namatay na isa. Okay. So, walo. Isipin mo yun na bagong graduate ng high school ang ate Uh-huh. ko. Mga ganun tipo. Oo. Kaya talagang mahirap mag-survive. Although, yung mga kaibigan ng nanay, na akala ko kamag-anak namin, Oh, talaga? mga tumulong. Uh-huh. Tumulong namin. Oo, tumulong sa nanay. Kaya, Mhm. kaya nga, yun yung na enjoy life and then tiyakin natin na meron tayong community of people. Hindi naman kaya ka lang nagaganon para naman pagka namatay asawa, pag Oo. nag-build up. Oo, Hindi oo. na. Hindi, Kaya oo. ang nun learn it from other people na naranasan yung ganon. Hindi Mhm. naman lang para, kasi reality nun, para hindi kayo madidepress, hindi Mhm. discouraged, kasi, ay, may narinig akong kwento ni Ate Marie na ganito. So, Tama. ay medyo magbibigay ng kasiglahan sa buhay. Mhm. Mhm.
So sana nga po, Ate Marie, di ba yung ating pinag-usapan ngayon, preparing for death, parang napaka-weird natin. Bakit ito ang ating topic? Pero mga kaagapay, malaking tulong po ito sa atin. Ako mismo, nung ating pinag-aralan ito, Ate Marie, aking ni-review, pinag-usapan, alam mo yon, nagkaroon din ako ng realization that this will really come, this will happen to me. So sana po para sa ating mga kaagapay, ito pong pinag-usapan natin, preparing for death, ay mga practical tips, no, para sa atin lahat na makatulong din sa family, di ba, Ate Marie? Sa akin naman, nung binabasa ko, nung naipadala na sa akin ni Kyla at tapos Pindrin, sabi, naman, ang ikinatutuwa ko naman, it confirms na tama yung mga pinaggagawa ko. Kasi nga, yung iba naman, ano ka ba naman? Oo nga no? Confirms, di ba? Na maski sa iyon ang talagang reality na pinag-usapan natin ngayon. At ang nun ay magbabawas din ng kalungkutan sa iyo. Tsaka ito rin ay especially yung mga nasa 40s and 50s. Yes. Ay, ang haba pa ng panahon ninyo para makapaghanda, makapagplano, may magawa, maitutulong para sa hinaharap. Bagay makatutulong pag dumating yung panahon na ating pinag-uusapan ngayon. So, 40s and 50s, ano yun? Iyon yun. Kasi mga 30s, hindi pa pinag-uusapan yan eh. Pag-aasawa. Oo nga eh. Oo nga. Pero usually, mga 40s, 50s, nandun na yung realities na na yung bang nakakaahon-ahon sa buhay pamilya, and then at the same time, nararamdaman na yung reality ng hinaharap, karoon na rin ng mga changes sa katawan, ay talagang prepared na. Right. Okay. Ate Marie, alam mo po, ang natutunan ko sa iyo ngayon ay yung paglagay ng mga pictures. I-gather ko na, no? Hindi ko pa naayos yung mga pictures. Parang inisip ko, wala namang manunood sa akin yung pictures na yan, yung album na yan. So yun ang natutunan ko sa iyo. Naayusin ko na pati yung mga pictures pala. Kasi ang inayos ko lang, yung yung aking memorial plan, yung aking mga lahat ng nasa attache case lahat, pero hindi ko na yung pictures kasi pinapalabas yan, 'di ba? I mean doon sa funeral sa wake yung mga pictures. Yun, ang pictures hindi na kasi kumisan kinukuha lang nila doon sa sa Facebook. Oo. Doon yung ganun. Pero may mga, syempre, may mga iba na naghahanap ng mga memories. Tama. Alam yung gano'n. Meron akong isang photo album na binibigay ko na, ayaw pang kunin. Kasi sabi niya, Ate Marie, pagkaano akin to ha? Kaya yun, ang mga nakalagay doon, yung mga nauna kong mga disciple, mga anak-anakan, may mga picture. Kaya inilagay ko doon, sa kanya yun. Sa kanya ibibigay. Nakikita yun, na sa kanya yun. Oh, talaga? Wow. Hindi pwedeng galawin ng iba yun, no? Yung iba yun sa mga, kasi dati may mga album din ako sa mga pamangkin ko. Binigay ko na sa kanila eh. O kaya churches, binigay ko na yung mga pinag-serban ko na mga church, binigay ko na para kung nila. Iyon na. Okay. Very good, Ate Marie. Napakagandang pinag-usapan natin. Ate Marie, take away, and then you will close us in prayer, ha? Okay. Sana ay hindi naging morbid sa ating mga tagapakinig ang ating usapan, kundi nagbigay ng kapayapaan, kasiyahan to look forward doon sa darating na panahon. Tandaan natin yung ating verse, to live is Christ and to die is gain. Is gain. Okay, close us in prayer, Ate Marie. Okay, tayo manalangin. Ama namin, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng kaaliwan, ng pag-asa, at lalo't higit ng kung paano namin i-spend ang aming life. Salamat po sa mga mahal sa buhay, sa pamilya, sa church, sa mga kaibigan,
sa mga naging kasama sa trabaho. Salamat po sa naging kontribusyon sa aming mga buhay. Ang madalangin po namin, yung mga nalulungkot, is naalala nila yung kanilang mga umuwi na sa iyo ng mga kapamilya. Ikaw po magbigay sa kanila ng kaaliwan. Gabayan mo rin po sila sa kanilang pagpaplano, sa pagdalaw sa sementeryo. Ikaw ang maglalayo sa kanila sa kapahamakan. At ganun din, ikaw ang siyang talagang gagawin mo po na happy reunion ang araw ng mga patay. Salamat po at sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Maraming salamat, Ate Marie. And of course, salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Si Kaela. Thank you so much, Kaela, ha? Sa Bukawi Transmitter side. Production tech na si Nat Peralda, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena. Sa RTB team, salamat kina Eileen Valdez, Wayne Balatukan, Raymond Paner, Angelica Kalayag. Sa ating mga engineer na sina JV Tadwa, Chris Molina. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyo ng pamilyang Pilipino. Kaagapay nyo, Ate Merlin Guillermo. At Ate Marie de Jesus. God bless. Ingat po. See you again next week. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.